Dominant Protector. Credit to the author. 2,861-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matapos lumipad ang Soundwave Flying Spirit Beast sa kalangitan, maglalabas ito ng Soundwave at magpapadala ng utos ng Dragon of Five Evils. Matapos marinig ito ng ibang Soundwave Flying Spirit Beast, magkakalat din sila ng sabay-sabay. Sa makatuwid, hindi nagtagal ang lahat ng mga espiritong hayop sa buong 5 kasamaan na Savage Land ay natanggap ang dragon ng 5 kasamaan na utos at nagsimulang tugisin ang mga magsasaka. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkalat ang mga bangkay ng mga magsasaka sa ilang. Siyempre, ang mga espiritual na hayop ay mayroon ding sariling katalinuhan. Upang takutin ang mga magsasaka ng tao, ang dragon ng 5 demonyo ay may regular na pattern kahit na pagdating sa pagpatay sa mga cultivator. Araw-araw, papatayin lamang nito ang 2 magsasaka sa itaas ng ranggo ng lupa bilang isang babala. Sa tuwing ang isang spirit beast ay pumatay ng isang earth rank o mas mataas na cultivator, ang kalapit na lumilipad na spirit beast na mahusay sa pagpapadala ng soundwave ay lilipad sa kalangitan at ikakalat ang balita. Matapos mapatay ang 2 magsasaka, ang lahat ng mga espiritong hayop ay titigil sa pagpatay sa magsasaka at lilinggan upang habulin at takutin siya. Magpapahinga silang lahat sa 2:00 ng gabi. Hindi naunawaan ni Sian ang wika ng mga espiritual na hayop at hindi napansin ang naunang pattern. Gayunpaman, napansin niya ang natitirang pattern ng espiritual na mga hayop. Sa katunayan, ang pattern na ito ay resulta ng maraming taon ng paggalugad ng Sky Elixir Sect. Ito rin ang dahilan kung bakit tinansya ng Sky Change Sect ang bilang ng mga tao. Hindi rin ako sigurado. Noong handa na akong tanggapin ang mana ng pinagmulang enerhiya, biglang bumalik ang dragon ng 5 demonyo. Pagkatapos kong makipagpalitan ng ilang galaw dito, nagsimula ang mana. Pagkatapos noon, nasa napakahiwagang kalagayan ako, at gayon din ang dragon ng 5 demonyo. Namuhay kami ng payapa at hindi nag-atake sa isa't isa. Kung gayon, ang pinagmulang enerhiya ay tiyak na nilamon ng dragon ng 5 kasamaan. Kung hindi matagumpay na natanggap ng isang nagsasaka ng tao ang pamana ng pinagmulang enerhiya, tiyak na lalamunan ng dragon ng 5 kasamaan ang enerhiya na ito. Ang mga espiritong hayop ay iba sa mga tao. Hanggat walang sino man ang magtangkang agawin ito ay sisipsip ng pinagmulang enerhiya. Si Patriarch Charlie ay tumanggo sa pagkabigo at sinabing, pagkatapos matanggap ng dragon ng 5 demonyo ang kapangyarihan ng pinagmulan, nakatulog ba ito? Tapos umalis ka. Ito. Bahagyang natigilan si Teresa. Matutulog kaya ang dragon ng 5 demonyo pagkatapos na matagumpay na matanggap ang kapangyarihan ng pinagmulan? Gayunpaman, hindi rin siya sigurado. Sa kasong ito, maaaring ipaliwanag na siya ay umalis ng ligtas. Kung hindi, paano niya naiwanan ng ligtas ang dragon ng 5 kasamaan? Ayaw niyang pag-usapan si Terence, at nagbigay iyon sa kanya ng dahilan. Umalis ako pagkatapos noon, ngunit hindi ako hinabol ng dragon ng 5 demonyo, kaya hindi ako sigurado kung nakatulog na ito. Kalimutan mo na ito. Hindi na ito mahalaga. Hindi mo matagumpay na natanggap ang mana. Mahigpit na nakakunot ang mga kilay ni Patriarch Charlie. Sa sandaling iyon, si Teresa ay naging hindi gaanong mahalaga sa kanyang mga mata, at ang especially iya ay nawalan na ng gamit. Ang pinagmulang enerhiya sa 5 kabundukan ng kasamaan ay naisaaktibo lamang 1 beses bawat 500 taon. Sa pagkakataong ito, kinakalkula ni Patriarch Charlie ang oras at ginamit ang paglilitis ng Sky Elixir Sect bilang dahilan para hayaang tanggapin ni Teresa ang mana ng pinagmulang enerhiya. Maaaring magbago ang mga bagay sa isa pang 500 taon kahit na ang Teresa ay Sky Class Late Phase Peak, hindi tiyak kung mabubuhay pa siya pagkatapos ng 500 taon. Kung hindi tumungo si Ancestor Charlie sa landas ng langit sa loob ng 100 taon na ito, maaari siyang mamatay. Sa makatuwid, si Teresa ay ganap na walang silbi. Gayunpaman, si Mingzi ay napilayan ni Terence at hindi magagamit sa ngayon. Dahil dito, medyo nagalit si Ancestor Charlie. Ang 2 pinakamahalagang piraso ng chest na kanyang nilinang ay hindi magagamit. Hindi kaya mawawala ng kabuluhan ang lahat ng taon ng kanyang pagsusumikap. Ayaw niyang tanggapin ito.
Sa kanyang puso, kinasusuklaman niya si Terence. Gusto niyang sakalin si Terence hanggang mamatay, balatan ang kanyang balat, at inumin ang kanyang dugo. Siyempre, hindi pa rin niya alam na ninakaw ni Terence ang mana ng origin energy ng Teresa. Kung alam niya, malamang dumiretso siya sa 5 kasamaang Savage Lands. Ngunit kahit na ganoon, nagpasya siya sa kanyang puso na papatayin niya si Terence, papatayin niya silang dalawa kapag nawala ng gamit si Boss Bale. Teresa, hindi mo kailangang masyadong malungkot. Ang mana ng origin energy ay isang bagay na ipinaubaya sa tadhana. Wala tayong magagawa tungkol dito, kaya hindi mo kailangang maging masyadong malungkot, tumingin si Patriarch Albert sa malungkot na ekspresyon ni Teresa at inaliw siya. Hindi alam ni Teresa kung dapat ba siyang matuwa o malungkot. Masaya siya na hindi na siya kailangang isakripisyo bilang isang piraso ng chess. Matapos mabaygo ang plano, hindi na niya kailangan na magpanggap na nasa makalangit na pagbabagong anyo ng uod at hindi na kailangan ng dahilan para kumuha ng mga babae. Maaari niyang ibalik ang kanyang pagkakakilanlan bilang Teresa. Dati, walang pakialam si Teresa kung lalaki man siya o babae. Hindi mahalaga kung siya ay isang lalaki o isang babae, siya pa rin ang batang master ng Sky Elixir Sect, at ayos lang basta matutulungan niya ang Sky Elixir Sect na umunlad. Pero ngayon, mas gusto niyang maging babae siya. Ang pagbabagong ito sa kaisipan ay nangyari sa magdamag. Pagkatapos bumalik mula sa paglilitis sa Sky Elixir Sect, mas lumakas ang pag-iisip ni Teresa. Siyempre, sinabi sa kanya ng kanyang rasyonalidad na hindi ngayon ang oras. Hindi man niya tinanggap ang mana, hindi pa rin ito sapat. Hanggat hindi patay si Tagenlong, may pag-asa pa. Kailangan niyang panatilihin ang kasinungalingan na siya ay isang lalaking nagbago mula sa isang makalangit na uod. Kailangan din niyang panatilihin ang kasinungalingan na siya ay isang pervert na gustong mag-asawa ng asawa at kumuha ng mga asawa. Ang nakakalungkot ay hindi alam ni Teresa kung saan ang kanyang kinabukasan. Kahit na ibalik niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang Teresa, kung nabigo ang planong iyon, ang Sky Elixir Sect ay magiging subsidiary pa rin ng 5 elementong sekta. Kahit na namatay si Ancestor Charlie, mamanahin pa rin ng kanyang alagad ang kanyang kalooban at magsisikap para sa layuning iyon. Ang Sky Elixir Sect ay kailangan pa ring suportahan siya ng buong lakas. I'm sorry, but I will continue to refine pills. Bamantong hininga si Teresa at sinabi. Ito ay napakaraming taon. Mukhang ang alchemy ay hindi posible. Ikaw ang tagapagmana ng pinagmulang enerhiya, na iba sa mana ng paliwanag ng tagapagmana. Ang dalawa ay magkaiba sa panimula. Hindi mo makukuha ang pamana ng pinagmulang enerhiya mula sa mga halamang kahoy na uri, at ang pamana ng enlightenment ay walang epekto sa iyong kamay sa 4 na bagay sa iyong katawan. Na bumubuo ng isang cycle, at ang tanging elemento na kulang sa iyo ay ang elemento ng kahoy na ginamit ko ang 10,000 taong gulang na Springwood Peel upang madagdagan ang elemento ng kahoy para sa iyo, at ginamit ko rin ang Marrow at Bone Cleansing Peel upang dalisayan ang iyong elemento ng kahoy na saligang batas, hindi mo pa rin tinatanggap ang pamana ng kapangyarihan ng mga elemento ng kahoy na parang ito. Sa 5 elemento at 7 katangian, 6 sa kanila ang may sariling mana, ngunit ang elementong kahoy ay hindi. Ang maalamat na 10,000 taong tagsibol na kagubatan ay nawala, at maging ang 10,000 taong puno ng tagsibol ay wala na. Kaya, kung nais mong maging tagapagmana ng elemento ng kahoy, kailangan mong maghanap ng ibang paraan. Ito ang resulta ng mga taon ng pananaliksik ng Grandmaster ni Zhang Liju. Kung nakipag-ugnayan ka sa mga halamang gamot araw-araw, maaari mong maunawaan ang pamana ng elemento ng kahoy. Gayunpaman, hindi niya makuha ang pinagmulang enerhiya. Ang pag-unawa ay sandali lamang ng pag-unawa. Hindi niya kailangang kumuha ng anuman. 2,862. Ito ay tulad ng isang epiphany. Pagkatapos ng epiphany, walang level barrier para mag-level up. Tulad ng para sa pinagmulang enerhiya, ito ay ang pinagmulang enerhiya na natanggap mula sa pinagmulan ng elemental na pinagmulang enerhiya na mana. Ito ay isang bagay na hindi makukuha sa mga halamang gamot. Mukhang makakahanap lang tayo ng isa pang cultivator na may 5 elemento, o maaari tayong lumikha ng isa pang cultivator na may 5 elemento. Medyo nadismaya rin si Patriarch Albert.
Bagamat naramdaman niyang napakadelikado para kay Teresa na gawin iyon, at ayaw niyang makipagsapalaran ang kanyang disipulo, pinili pa rin niyang pumayag alang-alang sa sekta. At ngayon, hindi maaaring magpatuloy si Teresa na maging pinakamahalagang bahagi ng planong iyon. Nakaramdam siya ng kaunting pagkawala. Pagkatapos ng lahat, ito ang pag-asa ng sekta. Gaano kahirap maghanap ng mga magsasaka na may 5 katangian? Napakaraming problema ang pinagdaanan ni Taganlong upang mahanap ito, at hindi madaling lumikha ng isa pang magsasaka na may 5 elemento. Hindi ko kaya, sabi ni Patriarch Charlie. Maliban na lang kung makakahanap ako ng wood, metal, at earth elemental cultivator. Natahimik si Patriarch Albert matapos marinig ang mga salita ni Patriarch Charlie. Sa katunayan, gaano kahirap maghanap ng mga magsasaka na angkop sa 3 elementong ito. Para sa elementong kahoy, pagkatapos buksan ni Teresa ang pamana ng pinagmulang kapangyarihan ng 5 kasamaan, walang lugar upang matanggap ang pamana ng pinagmulang kapangyarihan sa ngayon, kaya dapat mayroon siyang tunay na katangian ng elemento ng kahoy. Walang paraan upang lumikha ng mga walang bisang katangian na may mga katangiang ginto at lupa sa pamamagitan ng mga elixir. Bagamat may mga recipe para sa 2 uri ng elixir na maaaring makapagpabago sa pangangatawan ng isang tao, ang ilan sa mga materyales ay nawala na at hindi na mapino. Sa makatuwid, ang isa ay dapat ding magkaroon ng mga katangiang ginto at lupa. Tulad ng para sa iba pang mga katangian ng tubig at apoy, maaari siyang pumunta sa pinanggalingan ng 2 pamana na ito upang matanggap ang mana pagkatapos lumikha ng walang laman na katangian. Ang mga sangkap para sa water type na table tas ay nawala din, ngunit maaari silang mapalitan ng Ice Heart Jade Bone Peel. Maaari siyang pumunta sa Ice Palace upang tanggapin ang pamana ng enerhiya na nagmula sa uri ng yelo bilang kapalit ng water type na tableta. Tulad ng para sa tabletang uri ng apoy, kailangan niyang pumunta sa bundok ng apoy sa desyerto ng Hakuna Marta upang tanggapin ang pamana ng pinagmulang enerhiya. Gayunpaman, habang ang mga magsasaka na may 3 katangian ay hindi kasing bihira ng mga magsasaka na may 4 o 5 katangian, ang mga magsasaka na may 3 katangiang ito ay napakabihirang, at hindi pa sila natuklasan ni Patriarch Charlie hanggang sa araw na ito. Kung hindi, hindi lang si Teresa ang especially iya. Dahil sa personalidad ni Ancestor Charlie, tiyak na gagawa pa siya ng ilan pang especially iya na magagamit anumang oras. Bumantong hininga si Patriarch Albert at sinabing, buntong hininga, mas mabuting pag-aralan ko kung paano gamutin ang Taganlong. Oo, mahihirapan ako sa pangalawang senior para dito. Oo, nagmamadaling sabi ni Patriarch Charlie. Gayunpaman, dapat mo ring bigyang pansin ang mga nagsasaka ng 3 elementong ito. Kung hindi, natatakot ako na ang plano ay mahirap isagawa. Ikinawi ni Ancestor Albert ang kanyang kamay at sinabi. Natural. Tumango si Patriarch Charlie at tumingin kay Teresa. Tama, nasaan si Natoy? Matagumpay niyang naipasa ang pagsubok at nakalabas na, tama ba? Hindi pa. Umiling si Teresa, isusumbong ko lang sana ito kay Master at Tito Master. Sinunod ko ang utos ni Master, at pagkatapos ng pagsubok, babalik ako sa aking Heavenly Silkworm transformation at hihintayin si Natoy dito. Pero hindi pa rin siya lumalabas. Ano? Hindi pa lumalabas si Natoy. Nagulat si Patriarch Charlie. Habang pinipigilan niya ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta sa lahat ng mga taon na ito ay para lamang pigilan ang mga ito na maging masyadong malaki. Sinisikap ng 5 elemento na sekta na patatagin ang kanilang posisyon bilang pinuno ng mundo ng paglilinang, hindi para patayin silang lahat. Si Natoy ay isa ring napakahalagang bahagi ng kanilang plano, at ito rin ang dahilan kung bakit hiniling ni Patriarch Charlie kay Teresa na payagan si Harry na pangalagaan si Natoy. Walang sino man ang nagnanais na may mangyari kay Natoy, may iba pang paraan para palitan siya, ngunit kung wala siya, mas malalagay sa panganib ang tagapagmana, mas mabuti para kay Natoy na maging ligtas. Oo, binigay lang sa akin ng ika-8 elder na si Harry ang listahan ng pangalan ng mga practitioner na nakapasa sa pagsusulit. Umiling si Teresa. 18 araw na ang lumipas. Sana walang masamang nangyari. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Patriarch Charlie, Teresa, kung mayroon kang anumang balita sa Natoy, maaari mong sabihin sa amin anumang oras.
Oo, Marshall Uncle. Maingat na sabi ni Teresa. Hindi nagtagal sina Charlie at Albert at nagpahinga. Si Teresa, sa kabilang banda, ay sabik na naghihintay ng balita mula kay Harry. Sa hanay ng bundok ng 5 fins, naghintay ng 15 araw ang kidlat na baboy. Sa ika-18 na araw, wala pa ring ibang tao. Nagiging balisa ito. Kahit na ang Dragon of Five Evils ay walang pakialam sa Skybolt Pig, hindi pa rin mapakali ang huli. Sa wakas, hindi na ito nakatiis at nagpasyang bumaba ng bundok para tingnan. Sa mga araw na ito, nakita nito ang dragon ng 5 kasamaan na nag-uutos ng mga espiritong hayop sa 5 kasamaang Savage Land, at ito ay nagbigay ng magandang ideya. Kung makakahanap ito ng Golden Class Flying Spirit Beast, maaari nitong gamitin ang Mystic Late Phase Peak status nito para utusan itong iligtas si Terence. Kaya naman, kapag nakapagdesisyon na ang baboy, hindi na ito nag-aksaya ng panahon. Mabilis itong nakarating sa paanan ng 5 halimaw na bulubundukin at tumakbo. Sa wakas, pagkatapos tumakbo ng kalahating araw, nakakita ng Skybolt Pig ang isang lumilipad na Yellow Rank Spirit Beast. Skybolt Pig sumigaw, "GG. Hello, kailangan ko ng tulong mo." Sorry, I can't do it now. I'm busy. Sabi ng Aerial Spirit Beast. "GG. Bilang isang Mystic Spiritual Beast, inuutusan kitang tumulong." Sabi ng baboy. "Gugo. Isinasagawa ko ang utos ng dragon ng 5 kasamaan. Maliban kung mas mataas ang iyong ranggo kaysa sa kanya, maaari ko lamang tuparin ang mga utos ng mga espiritual na hayop na mas mataas ang ranggo." Sabi ng Aerial Spirit Beast. "GG. Well, mayroon pa bang ibang lumilipad na espiritong hayop na hindi sumusunod sa utos?" Medyo nadismaya ang baboy. Ang Dragon of Five Evils ay isang Heaven-class late phase peak, napakalapit sa makalangit na landas. Maliban kung ito ay isang makalangit na landas na espiritual na hayop, magiging imposible para sa ito na mag-utos ng lumilipad na espiritual na hayop. Gugo. Hindi, lahat ng espiritong hayop ay sumusunod sa utos. Sabi ng Aerial Spirit Beast. "GG. Salamat." Skybolt Pig ay walang magawa, tila ang kanyang pag-iisip ay masyadong simple. Ang mga espiritong hayop dito ay lahat ay sumusunod sa dragon ng 5 kasamaan, utos hindi sila nakikinig sa kanya. Makakapunta lang siya sa isang ligtas na lugar at makausap si Quentin at ang iba pa para makita kung may paraan para iligtas si Terence. Napakaraming araw na nawala si Terence, syempre, nag-aalala ang baboy. Gayunpaman, pagkarating sa ligtas na lugar, nadismaya ang baboy, walang natira sa ligtas na lugar. Parang umalis si Quentin at yung iba. Ang mga magsasaka na nabubuhay pa sa 5 masasamang Savage Lands ay wala na lahat, at ang iba ay patay na lahat. 2,863. Walang pagpipilian ng baboy kundi ang bumalik sa hanay ng bundok ng 5 fins. Pulala ng pulala ang mental state ni Kitty nitong mga araw na ito, namumutla ang mukha niya. Maliban sa pagkain, ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pagkakahiga sa lupa. Nakita iyon ni Terence, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Ngayon ang ika-20 araw, at kung hindi pa rin siya makakaalis, si Kitty ay maaaring. Ayaw nang isipin ni Terence. "Chichi, ano sa tingin mo? Nagugutom ka ba?" Si Terence ay nakikipag-chat kay Kitty mula pa noong madaling araw, ngunit si Kitty ay hindi tumugon sa kanya ng lubos. Masyado siyang mahina para magsalita. "Are you hungry? I think I'm famished. Pero ayoko na kumain ng inihaw na isda, sobrang tuyo, hindi ako makakain. Iba na ang gusto ko." Mahinang sabi ni Kitty. "Ayoko kumain. Pero inihaw na isda lang ang meron dito." Sa totoo lang, nasusuka si Terence sa lahat ng pagkain na kinakain niya nitong mga nakaraang araw. Kaunti lang ang kinakain niya, ngunit siya ay isang spiritual practitioner, at mayroon siyang jade para palitan ang kanyang lakas. Si Kitty, sa kabilang banda, ay hindi umasa sa chi ng langit at lupa, kailangan niyang umasa sa pagkain. "Kung gayon hindi ako kakain nito." Pumikit si Kitty pagkatapos noon. "Sige, pag-aaralan ko ang iba pang paraan para gawing tuyo ang karne ng isda hanggat maaari." Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Salamat.
Labis na naantig si Kitty ang maselang pag-aalaga ni Terence nitong mga nakaraang araw ay lalo pang nagustuhan niya. Hindi ito ang uri ng pag-ibig sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, ngunit nakita niya ito bilang kanyang pinakamalapit na kapareha. Hehe, ayos lang. Bumangon si Terence at nagtungo sa isda, iniisip kung paano panatilihin ang nilalaman ng tubig ng isda habang siya ay naglalakad. Walang palayok dito, at walang hukay para sa palayok. Kahit na ang isang Big Dipper ay maaaring hindi makagawa ng butas sa matigas na lupang ito, lalo pa si Terence. At kaya, nagpasya si Terence na ang pagluluto ng isda ay wala sa tanong kailangan niyang mag-isip ng iba pa. Biglang huminto ang kanyang mga mata sa lawa sa hindi kalayuan. Ang lupa sa tabi ng lawa ay dumi, ngunit ito ay ang lugar sa tabi mismo ng lawa hindi makapaghukay ng butas doon si Terence, at hindi rin niya maiinit ang buong lawa ng apoy. Naalala niya ang isa sa kanyang mga sesyon ng pagsasanay sa survival na isla noong bata pa siya, at binalot niya ang isda sa putik at inihaw ito sa apoy. Nang alisin ang putik, ang isda ay sariwa at malambot, hindi ito tuyo, at lahat ng kahalumigmigan ay napanatili. Nakakuha ng inspirasyon si Terence mula sa manok ng pulubi, ginawa niya itong putik na isda pabalik sa isla, at medyo masarap ang lasa. Nagpasya siyang bumalik sa dati niyang negosyo at gawin ito para kay Kitty. Nilinis ni Terence ang mga isda sa tabi ng lawa at naghukay ng putik mula sa lawa. Binalot niya ang isda at sinimulan itong litsyon. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Terence kung saan sila nagpapahinga ni Kitty na may dalang tumpok ng mga mud ball. Chichi, bumangon ka at kumain ng masarap. Sabi ni Terence habang inilalagay niya ang mga ball ang putik sa lupa. Ah, anong masarap na pagkain? Ano te? Tiningnan ni Kitty ang mud ball na inihagis ni Terence sa lupa, hindi niya alam kung ano ang kakainin. Ito ay tinatawag na mudfish. Basagin ang matigas na putik sa labas at ipakita ang sariwa at malambot na isda sa loob. Maaari mo itong kainin. Ang resulta ng pag-ihaw sa ganitong paraan ay hindi matutuyo ang kahalumigmigan. Akala ko ba ayaw mong kumain ng inihaw na isda? Tanong ni Terence. Nanlaki ang mga mata ni Kitty sa paliwanag ni Terence, natulala at hindi makapaniwala. Tumingin siya sa bowl ang putik sa lupa, nawala sa pag-iisip at hindi nagsalita. What's wrong? Never seen it before. Sobrang sarap talaga. Let me show you. Naisip ni Terence na hindi nang ahas si Kitty na kainin ito, kaya pumulot siya ng mud ball at binasag ito, nakita ang white meat, at ito ay talagang sariwa at masarap, kasama ang lahat ng kahalumigmigan sa loob. Here you go. Sabi ni Terence habang inaabot ang karne kay Kitty. Oo. Pakiramdam ni Kitty ay bumalik siya sa kanyang pagkabata. Noon, binigyan sila ng kanyang ama ng survival test sa isang desyerto na isla, na itinapon siya at ang kanyang team sa iba't ibang lokasyon sa iba't ibang desyerto na isla. Napakaswerte ni Kitty na itinapon siya sa parehong isla ng kanyang kuya Terence. Siyempre, hindi niya alam kung ito ba ang plano ng kanyang ama. Walang pagkain o inuming tubig sa desyerto na isla. Hindi ito kasing ganda ng valley na ito. Gayunpaman, gumamit si Kuya Ai ng isang plastic bag upang ipunan ang hamog sa mga dahon bilang inuming tubig. Nakahuli rin siya ng isda sa dagat at inihaw para sa kanya. Pagkatapos din ng maraming araw na pagkain ay hindi na talaga nagustuhan ni Kitty ang inihaw na isda, kaya humingi siya kay Kuya Terence ng pagbabago ng lasa. Kaya naman, pinag-isipan ni Kuya Terence ang kanyang utak at ginawa itong inihaw na isda na nababalot ng putik. Ito ay sariwa at makatas, at nag-iwan ito ng sariwang alaala sa isipan ni Kitty. Ang naalala niya ay hindi lang ang sarap ng inihaw na isda, kundi pati na rin ang magagandang alaala ng pag-aalaga sa kanya ni Kuya Ai. Nakatutok na sa kanya ang puso ni Kitty sa mga oras na iyon. Sa sandaling ito, sa ilalim ng bangin, nakita muli ni Kitty ang sarap mula sa kanyang mga alaala, at hindi niya maiwasang mapuno ng emosyon. Ang mga taong gumawa nito ay iba, ngunit lahat sila ay nag-aalaga sa kanya ng labis. Kumagit ng kaunti si Kitty sa isda, at ang lasa ay nagpaluha sa kanyang mga mata. Ito ay ang parehong lasa tulad ng sa kanyang memorya, at pakiramdam niya ay bumalik siya sa kanyang pagkabata, bumalik sa desyerto na isla.
Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa kanyang mukha at sa isda, ngunit hindi niya ito pinansin, at ipinagpatuloy niya itong maingat. Ang isda na ito ay hindi lamang isang delicacy. Ito ay isang anyo ng pananabik at pag-aalala. Ang mga luha ni Kitty, sa kabilang banda, ay bumulaga kay Terence. Gaano man kalubha ang isda ng putik, hindi dapat ito masyadong masama para umiyak ito, hindi ba? Napakamot ng ulo si Terence, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Sabi ni Gabby, masarap daw ito kapag kinain niya noong mga bata pa sila. Hindi kaya pagkatapos ng maraming taon, ang kanyang mga kasanayan ay lumala. Bagamat ang chi ng 5 kasamaan ay sumalakay sa kanyang katawan, at siya ay nanghihina na halos siya ay himatayan, siya ay napakasaya sa sandaling ito. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay hindi masarap ang lasa ng isda. Bakit ang bilis kumain ni Kitty? Masarap kaya? Saka ano ang iniiyakan niya? Natakot kaya siya na ang chi ng 5 kasamaan ay magdudulot sa kanya ng kamatayan? Inisip ito ni Terence at naramdaman niya na malamang na ito ang nangyari. Mabilis niyang inaliw, Kitty, huwag kang umiyak. Nandito na ako. Magiging maayos din tayo. Hindi tayo mamamatay. Huwag kang mag-alala. Kung mamatay ka, hindi ko ito maipapaliwanag kay Master. Malinaw ang kahulugan ni Terence, siya ay mula sa pangkat ng assassin na iyon, at siya ang direktang disipulo ng kanyang amo. Kung nalaman ng kanyang amo na ang kanyang mga kapwa disipulo mula sa pangkat ng assassin ay namatay sa kanyang tabi, mapapahiya si Terence. 2,864. Ngunit para kay Kitty, hindi ito ang kaso. Dahil, ilang taon na ang nakalipas, sa isang desyerto na isla, may nagsabi sa kanya ng ganoon din habang kumakain siya ng inihaw na isda. Si Kitty ay natulala na sa 5 kasamaan siya ay nasa bingit ng himatayan. Pinagpapantasyahan niyang bumalik sa desyerto na isla na iyon, kasama ang kanyang pinakamamahal na Kuya Terence sa tabi niya, nag-ihaw ng putik na isda para sa kanya. Kuya Terence, naniniwala ako sa iyo. Siguradong ibabalik mo ang maliit na chi. Bulong ni Kitty sa sarili. Ano? Nanginginig ang katawan ni Terence na parang tinamaan ng kidlat. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Kitty, natigilan. Mahina ang boses ni Kitty, ngunit malinaw ito lalo na sa ilalim ng bangin. Ang mga salitang, Kuya Terence, ay nakaantig sa pinakasensitibong bahagi ng puso ni Terence, matagal-tagal na rin bago niya narinig ang mga salitang iyon. Ngunit, itong taong nasa harap niya. Hindi makapaniwala si Terence. Ang taong ito. Maaaring anak ng kanyang amo, si Gabby. Ang childhood sweetheart. Ngunit, hindi ba Gabby ang pangalan niya? Bakit muli siyang tinawag na Kitty? Gabby, bakit mo pinalitan ang pangalan mo? Sinisiyasat ni Terence. Hindi maganda ang tunog ni Gabby. Kuya Terence, gusto mo akong tawaging Little Seven, kaya Kitty ang itatawag ko sa'yo. Natarante rin si Kitty, hindi niya matukoy kung siya ba ang Little Gabby, o ang Kitty ngayong mas matanda na siya. Ngayon ang huling araw ng 20 araw, at maliban kung si Terence, Natoy, o Teresa, sila ay mawawala ng malay sa ika-20 araw. Oo, siya si Gabby. Hindi na ito pinagdudahan ni Terence. Tiningnan ni Terence ang maputlang mukha ni Kitty, ang malupit na babaeng iyon ay naging isang batang babae na tapat sa kanya, at lahat ng sama ng loob niya sa kanya ay nawala. Ano ang mali sa isang batang babae na nagpoprotekta sa kanyang kailan isang puri para sa taong gusto niya? Tiningnan ni Terence ang kanyang katawan. Normal lang sa kanya na magalit, ngunit mapait na ngumiti si Terence. Hindi niya akalain na magkataon lang pala ang mga pangyayari. Tama, Xiaoqi, Chi-Chi, lahat sila ay may parehong kahulugan. Bakit hindi ko naisip noon? Marahil, ang kanyang sariling naisip na mga paniwala ay pumihil sa kanya mula sa pagkonekta sa direksyon na ito. 18 beses na nagbago ang personalidad ng isang babae habang siya ay lumaki. Cute si Kitty noon, pero hindi na siya kasing ganda o cool gaya ngayon. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nakilala ni Terence. Mahirap i-connecta ang isang cute na babae sa isang cool na babae. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, si Kitty ay sinanay bilang isang assassin sa loob ng maraming taon, at ngayong wala na siyang maaasahan, at kailangan niyang alagaan ang maliit na Sham. Siyempre kailangan niyang maging malakas.
Sa makatuwid, makatwirang magbago ang kanyang personalidad at estilo. Little 7, huwag kang mag-alala. Hindi hahayaan ni Kuya Ai na may mangyari sa iyo. Siguradong malalampasan natin ang problemang ito ng ligtas. Tumingin si Terence kay Kitty at kinuyam ang kanyang kamao. Huminga siya ng malalim at seryosong sinabi. Ito ang kanyang pangako, hindi niya hahayaang may mangyari kay Kitty. Ngunit sa kabutihang palad, si Kitty ay isang physical practitioner. Pagkatapos na pumasok ang 5 kasamaan sa kanyang katawan, hindi siya mababaliw, mahihina lang, hindi tulad ng mga spiritual practitioner na guguluhin ang kanyang chi. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Terence habang nakatingin sa bangin. Naisip niya ang lahat ng paraan na naiisip niya, ngunit walang dumating sa kanya. Halos makatulog si Harry habang nakatingin sa teleportation formation sa labas ng training ground. Walang lumabas sa training ground pagkatapos ng Quinten at ng 3 pa, at ang sinumang hindi nakalabas ngayon ay karaniwang patay na. Sa gabi ng ika-20 araw, umiling si Harry at nagpunta upang magulat sa makalangit na sekta ng Uod. Walang lumabas sa portal pagkatapos nito, ngunit kailangan pa rin niyang magulat sa kanila. Sa katunayan, kahit na hindi dumating si Harry para magulat, nag-aalala pa rin si Teresa. Hindi dumating si Harry upang magulat, na nangangahulugan na walang mga bagong practitioner na lumalabas sa teleportation formation. Malinaw na hindi lumabas si Terence, at naging dahilan ito ng pagkabalisa ni Teresa. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalaga niya sa isang tao, ngunit pakiramdam niya ay hindi siya magiging masaya hanggat hindi niya nakikitang ligtas na lumabas si Terence. Siyempre, ang mga Charlie at Albert Patriarch ay nag-aalala rin 20 araw na ang nakalipas, at wala pa ring balita sa ligtas na pagbabalik ni Natoy. Bumalik silang dalawa sa tahanan ng Heavenly Silkworm Transformation. Binabati ni Teresa si Master at Uncle Master. Kahit na may iniisip si Teresa, hindi pa rin niya magawang maging impolite. Wala pa bang balita kay Natoy? Kinawayan ni Patriarch Charlie ang kanyang kamay upang ipahiwatig na hindi kailangang maging magalang si Teresa at direktang magtanong. Wala pang balita, Marshal Uncle. Umiling si Teresa. Hindi masyadong inisip ng ninuno ng Charlie ang kanyang nalulumbay na hitsura, iniisip na nag-aalala siya tungkol kay Natoy. What the hell? Marami nang hindi kasing lakas niya ang lumabas, bakit hindi pa siya lumalabas? Alam ng ninuno ng Charlie na hindi maitago ni Teresa ang balita tungkol kay Natoy, ngunit pumunta pa rin siya para magtanong. Ang balitang natanggap niya ay tulad ng inaasahan, si Natoy ay hindi lumabas. Maaari ba silang makulong sa isang ligtas na lugar? Ang mga espiritong hayop ay nagrampa nitong nakaraang 2 araw, posibleng si Natoy ay hindi maglalakas loob na umalis. Ang Albert na ninuno ay nagsuri pagkatapos ng ilang pag-iisip. Oh, pwede naman. Matapos marinig iyon, lumambot ang ekspresyon ni Patriarch Charlie. Matapos mag-isip sandali, lumingon siya kay Teresa. Paano ito, Teresa, pumunta ka ulit sa 5 masamang lupain at hanapin si Natoy, kung nandoon talaga siya, ilabas mo siya. Ako. Pupunta tayo ulit sa 5 kasamaang Savage Land. Itinuro ni Teresa ang kanyang sarili at gulat na tumingin kay Patriarch Charlie. Sa sandaling ito, napakabilis ng tibok ng puso ni Teresa. Halos maligaya siyang sumang-ayon, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang katwiran na hindi niya magagawa iyon. Hindi masama. Oo. Tumango ang ninuno ng Charlie. Go and find Natoy. Ikaw lang ang immune sa chi ng 5 kasamaan. Ito, hindi ba medyo delikado ito? Hindi sumang-ayon si Patriarch Albert. Bagaman si Teresa ay immune sa chi ng 5 kasamaan, ang mga espiritong hayop ay nagkakagulo ngayon. Malamang na nasa panganib siya pagkatapos niyang pumunta doon, tama. Magkakaroon ng panganib, ngunit paano kung may mangyari kay Natoy? Gayunpaman, ikinaway ni Patriarch Charlie ang kanyang kamay at sinabing, pangalawang nakatatandang kapatid, hindi ito ang oras para maging malambot ang puso. Alam kong disipulo mo si Teresa, pero pamangkin ko rin siya. Kahit na itinago mo ito sa akin, palagi ko siyang tinatrato bilang junior kong pamangkin. Ito. Namula ang mukha ni Patriarch Albert. Alam niya na sinadya itong sinabi ni Patriarch Charlie para ipaalam sa kanya na natural lang para sa mga disipulo ng 5 elementong sekta na isakripisyo ang kanilang sarili para sa mga plano ng sekta.
2,865. Bukod dito, nasa kanya ni Teresa ang lagayan ng halimuyak ng Beast Clan. Maaari niya itong itago bilang aura ng isang espiritong hayop. Hindi ito dapat maging problema. Matigas na sinabi ni Patriarch Charlie, okay, tapos na. Teresa, pumunta at imbestigahan kung nakapasa sa pagsusulit ang sinuman sa mga practitioner na kasama ni Natoy. Para sa mga pumasa, tingnan kung may nakakita sa Natoy kahit saan dati papasok tayo sa 5 masamang lupain bukas ng umaga. Oo, Marshal Uncle. Walang ekspresyon na ikinuyom ni Teresa ang kanyang mga kamao bilang tugon, ngunit medyo nasasabik siya sa kanyang puso. Teresa, ingat ka. Sa puntong ito, walang pagpipilian si Patriarch Albert kundi ibigay ang utos na ito. Huwag kang mag-alala, Master, mag-iingat ako, hahanapin ko siya sigurado. Tumango si Teresa bilang tugon. Manam, it's settled then. Katatapos lang magsalita ni Patriarch Charlie nang may kumatok sa pinto ng palasyo. Hindi nagtagal, maingat na lumakad ang maliit na Peach. Gayunpaman, nang makita niyang parehong naruroon sina Patriarch Charlie at Patriarch Albert, may gusto siyang sabihin, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sino ang nandito? Anong mali? Tanong ni Patriarch Charlie habang lumingon sa maliit na Peach. Ito ang ika-8 elder, narito siya para makita ang young sect master. Ni hindi man lang ng ahas na huminga ng malakas, ibinaba ng maliit na Peach ang kanyang ulo at maingat na sinabi, lahat ito ay mga buhay sa antas ng Big Boss. Gayunpaman, mayroon siyang sariling mga plano. Kung maipapakita ni Harry ang kanyang mukha sa harap ni Patriarch Charlie at Albert ng mas madalas, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Kung siya ay pinahahalagahan ni Patriarch Charlie, magagawa niyang bumangon sa mundo. Ikaw si Harry, tama? Tanong ni Patriarch Albert. Alam niya kung sino ang ika-8 matanda. Oo, Master. Mabilis na sabi ni Teresa. Papasukin mo siya, si Patriarch Albert ay isang tao sa kanyang salita. Si Harry ay gumawa ng mahusay na trabaho para sa Sky Elixir Sect, at kahit na nabigo siyang magmana ng legacy ng Phoenix, kailangan pa rin nilang maghanap ng iba pang cultivator para magmana ng pinagmulang energy. Kaya, kailangan pa rin nila si Harry para gumawa ng mga elixir. Nangako siya kay Harry na bibigyan niya siya ng ilang benepisyo sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanya kay Patriarch Charlie bilang isang in-name na disipulo, at ngayon na ang oras. Oo, Patriarch Albert. Tuwang-tuwang sumagot si Little Peach at lumabas para hanapin si Harry, Kuya Kang, nandito na rin si Patriarch Charlie. Nandito na ang pagkakataon mo. Hanggat makukuha mo ang pabor ni Patriarch Charlie, iisipin ka ng young sect master. I understand, Little Peach. Don't worry. Panoorin mo na lang ang performance ko. Si Harry ay nasa sabik din Albert at Charlie ay parehong matataas at makapangyarihang pag-iral, at kung makukuha niya ang kanilang pabor, ito ay tulad ng pag-abot sa langit sa iisang hangganan. Binabati ni Disciple Xiaoming si Patriarch Albert, Patriarch Charlie, at Young Sect Master. Napakababa ng ugali ni Harry, tinatrato ang kanyang sarili bilang isang normal na Sky Elixir Sect disciple. Second Senior, ito ang Harry na sinabi mo sa akin, tama ba? Tumingin ang ninuno ng Charlie kay Harry at nagtanong. Dati, sinabi ni Patriarch Albert na gagantimpalaan niya si Harry at hahayaan siyang maging in-name disciple ni Patriarch Charlie. Si Patriarch Charlie ay sumang-ayon din dito sa salita. Tama. Charlie, siya yon. Kunin mo siya bilang in-name disciple. Tumango si Patriarch Albert at nagtanong. Sige, dahil nagsalita na ang pangalawang senior na kapatid, paano ako, bilang iyong junior brother, hindi susunod? Haha. Tumawa si Patriarch Charlie. Harry, isasama kita bilang isang in-name disciple. Sa panlabas, tila iginagalang niya ang Patriarch Albert, ngunit gumagawa lang siya ng isang aksyon. Hindi siya kailanman nakinig kay Patriarch Albert pagdating sa mahahalagang bagay. Pagdating lamang sa mga walang kabuluhang bagay ay itinuring niya si Patriarch Albert bilang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid. Ang alagad na si Harry ay nagbibigay galang kay Master. Tuwang-tuwa si Harry.
Lumuhad siya sa lupa at yumuko ng 3 beses sa ninuno ng Charlie na nagpapatunay sa kanilang master-disciple na relasyon. And, not bad? Bumangon ka na muna. Kapag natapos na ang trial, pwede mo na akong hanapin at ituturo ko sa iyo ang ilang martial skills na magagamit ng mga alchemist. Dahil alagad kita, hindi mo hahayaang mahulog ang reputasyon ko. Sinabi ng ninuno ng Charlie kay Harry. Salamat, Master. Please rest assured, Master. I will do my best to cultivate. Sabi ni Harry. Sige, sabihin mo kung bakit ka nandito. Ang ninuno ng Charlie ay nagwagayway ng kanyang kamay, senyales para kay Harry na bumalik sa negosyo. Guro, Patriarch Albert, Young Master, ngayon ang huling araw para sa paglilitis. Mula noong huling 4 na tao na lumabas sa huling pagkakataon, walang ibang lumabas sa teleportation array. Iniulat ni Harry. Tuwang-tuwa siya sa loob. Hindi lumabas si Terence. Gusto niyang tumawa ng malakas para magdiwang pero hindi siya naglakas loob na gawin iyon sa harap ng napakaraming importanteng tao. So ibig sabihin hindi lumabas si Natoy. Bagamat inaasahan ni Patriarch Charlie ang kalalabasan na ito, ang kanyang ekspresyon ay napakapangit pa rin. Tila tuluyang nasira ang kanyang pag-asa. Huwag kang mag-alala, Tito, pupunta ako sa 5 masamang lupain bukas para malaman kung nasaan si Natoy. Siyempre, ang paghahanap kay Natoy ay isang dahilan lamang. Si Terence ang kanyang tunay na layunin, at dapat niyang pasalamatan si Charlie sa pagbibigay sa kanya ng dahilan upang bumalik sa 5 kasamaang Savage Lands. And, dahil tapos na ang pagsusulit, pumunta ka at imbestigahan ang kinaroroonan ni Natoy, pagkatapos ay humanda ka sa pag-alis. Naiinip na iwinagayway ni Patriarch Charlie ang kanyang kamay, na parang gusto niyang tumungo si Teresa sa 5 kasamaang Savage Lands ngayon. Oo, pupunta ako at mag-iimbestiga ngayon. Gustong imbestigahan ni Teresa ang mga taong malapit kay Terence at makita kung bakit hindi rin lumabas si Terence. Si Harry naman ay natigilan, hindi niya akalain na ang taong inaalala ng nakakatandang Charlie ay si Natoy. Hindi katakataka na kailangan niyang magulat pabalik sa makalangit na pagbabago ng uod sa lahat ng oras na ito ay dahil kay Natoy. Siyempre, hindi naintindihan ni Harry ang intensyon ni Teresa. Hindi na nagtagal si Teresa at agad na umalis ng courtyard. Si Harry, sa kabilang banda, ay natural na hindi na kayang manatili pa. Ang ninuno ng Charlie ay malinaw na nag-aalala kay Natoy at walang oras na makipag-usap sa isang in-name na disipulo, kaya mataktikang sumalo daw si Harry. Guro, Tito Guro, aalis din ako. Sige, mauna ka na. Hahanapin kita kapag tapos na ako dito. Ikinumpas ng ninuno ng Charlie ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na maaaring umalis si Harry. Umalis si Harry sa villa, at nakita siya ng maliit na Peach. Natuwa siya para sa kanya, Brother Kang, napakaswerte mo na naging alagad ni Patriarch Charlie. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng maaasahan sa Sky Elixir Sect. Kung makita ka ng Young Sect Master sa ibang paraan, maituturing kang Panginoon. Oo, pero isa lang akong in-name na disipulo ngayon. Kailangan kong magsumikap para maging opisyal na disipulo. Tumango si Harry. Isa siyang ambisyosong tao. 2,866. Ngayong si Terence ay patay na, ang susunod na layunin ni Harry ay ang magkaroon ng saligan sa makalangit na Elixir Sect at palawakin ang bahay Kang. Oo, naniniwala ako na si Kuya Kang ay tiyak na magiging pinakamakapangyarihang elder sa Sky Elixir Sect. Umaasang tanong ni Little Peach. Haha, tama, sigurado yan. Tumawa si Harry. Pagkaalis ni Teresa sa palasyo, agad siyang pumunta sa Sky Elixir Inn at hinanap ang innkeeper na naka-duty ngayon. Manager Son, give me the guest room's guest list. Oo, Young Sect Master. Laking gulat ng inn manager Son, hindi niya akalain na ang makalangit na silkworm transformation ay personal na tumungo sa inn. Bagamat hindi niya alam kung para saan ang makalangit na pagbabagong silkworm ay gusto ang listahan ng pangalan, mabilis pa rin niyang kinuha ito. Young Sect Master, nandito na, pakitingnan.
Oo, may itatanong ako sa iyo, may lalaki bang tinatawag na Natoy pabalik sa in? Kinuha ni Teresa ang listahan ng pangalan at walang pakialam na nagtanong. Natoy. Sandali, titingnan ko. Mabilis na binuksan ni Manager Son ang kanyang computer at nagsimulang maghanap. Gayunpaman, mabilis siyang umiling at sinabing, hindi bumalik si Natoy sa in. Paano si Terence? Tanong ulit ni Teresa. Naglalatag lang ng pundasyon si Natoy, at habang nakatitiyak si Teresa na hindi lang sasabihin ni Manager Son ang anumang itatanong niya, medyo nakonsensya pa rin siya. Hindi. Pagkatapos suriin ni Manager Son, umiling siya. Ganun ba? Ayos lang kung ganoon. Ikinaway ni Teresa ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na maaaring bumalik si Manager Son sa kanyang sariling negosyo. Bagamat alam na ni Teresa na hindi makakabalik si Terence sa inang hindi gumagamit ng teleportation formation, hindi siya magiging komportable kung hindi siya magtatanong. Gayunpaman, paano maglalakas loob si Manager Son na maging abala sa anumang bagay sa harap ng makalangit na silkworm transformation? Nakatayo lang siya sa gilid sa takot at kaba, naghihintay sa susunod na utos mula sa makalangit na silkworm transformation. Kinuha ni Teresa ang listahan ng bisita sa kanyang kamay at maingat na tiningnan ito. Ang una niyang tiningnan ay si Terence. Dumating siya sa inn kasama ang Quinten ng Hidden House Hale, na minarkahan sa listahan ng bisita. Si Natoy, sa kabilang banda, ay dumating kasama sina Muba at Mo Gio mula sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Naalala siya ni Quinten Teresa bilang isa sa huling apat na pumasa sa Sky Elixir Sect Test. Maganda ang alaala niya, kaya naalala niya agad siya, ngunit wala siyang impresyon kay Muba at Mo Gio. Hindi nakita ni Teresa ang kanilang mga pangalan sa listahan ng mga taong nakapasa. Manager Son, nakita mo ba sina Muba at Mo Gio mula sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta? Tanong ni Teresa. Young Sect Master, Muba at Natoy ay magkasamang pumunta sa pagsusulit, at hindi sila nakabalik na hindi kilala. Si Mo Gio naman, nakahiga siya sa kanyang silid, walang malay. Hindi namin alam kung siya ay patay o buhay. Sabi ni Manager Son. Oh. Bahagyang natigilan si Teresa at nagtanong, bakit walang malay si Mo Gio? Anong meron sa kanya? Medyo pamilyar si Elder Son sa sitwasyon ni Mo Gio. Kung tutusin, nangyari ito sa inang Sky Elixir Sect, kaya malalim ang impresyon dito ni Manager Son. Bumalik na ito sa restaurant. Si Natoy mula sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay dinala mo si Ba at Mo Gio para pukawin sila, ngunit ang Terence na iyong binanggit ay napilayan si Mo Gio gamit ang isang palad. Umaasa pa rin siya sa mga table tasks para mabuhay siya, at hindi pa nagigising. Ano? Si Terence ba? Natigilan si Teresa, hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong kalaking sama ng loob sa pagitan ni Terence at Natoy. Alam niya ang kaunti tungkol kay Terence, ngunit hindi niya alam na may sama ng loob ito sa araw-araw at araw-araw na sekta. Oo, ang nag-iisang Earth class na late phase ni Terence nakakagulat na maaari niyang masugitan ng isang Sky class mid phase sa isang heat. Ngunit sa ilang kadahilanan, pinili ni Natoy at Moba na maging matyaga sa ngayon at hindi nakipag-away kay Terence. Ngunit sinabi ni Natoy na ipapakita niya ang kanyang tunay na lakas sa pagsubok. Nagpatuloy si Manager Son. Oh. Kumunat ang noo ni Teresa. Nakilala ba muli ni Terence si Natoy sa 5 masamang lupain, at silang dalawa ay nag-away at namatay na magkasama? Si Terence ang may mapa sa safe zone, at si Natoy ay may mapa rin sandali lang bago sila magkitang dalawa. Sa pag-iisip nito, natigilan si Teresa, nag-aalala kay Terence. Kung alam niyang may awayan ang dalawa, binalaan na sana niya si Terence. Ngayon parang tama ang hula niya, malamang nag-away ang dalawa. Manager Son, saang kwarto nakatira ang Quinten na ito? Dapat ay insider siya, tatanungin ko siya. Hindi na kailangan pang magpaliwanag ni Teresa kahit hindi siya magsalita, hindi na magtatanong si Manager Son. Kaya lang, ang Teresa ngayon ay parang isang maliit na babae pagdating sa mga bagay-bagay ni Terence, parang may sinusubukan siyang itago, ngunit gaano man katapang si Manager Son, hindi siya naglakas loob na mag-isip tungkol dito.
Dagdag pa, sa kanyang mga mata, si Teresa ay isang lalaki, at hindi mahalaga kung pumunta siya upang mahanap ang Quinten, Natoy, o Terence. Tignan ko. Sa taas, room 307. Sabi ni Manager Son. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Tumango si Teresa at tumalikod upang umakyat sa itaas. Saka lang nakahinga ng maluwag si Manager Son. Dumating si Teresa sa kwarto ni Quinten at kumatok. Sino te? Sandali. Boses ni Quinten ang nanggaling sa kwarto. Bilang isang practitioner na nakapasa sa pagsusulit, naghihintay siya ng gantimpala mula sa pagsubok ng Sky Elixir Sect. Ang mga hindi nakakuha ng mga halamang gamot ngunit lumabas sa teleportation formation ay nakabalik na sa kanilang mga sekta. Gayunpaman, may ibang layunin si Quinten sa pananatili rito, at iyon ay ang maghintay kay Terence. Ika-21 araw na noon, at hindi pa bumabalik si Terence, ngunit ayaw sumuko ni Quinten. Naniniwala siya na babalik si Terence na buhay. At kaya, nang marinig niya ang katok, medyo natuwa siya, akala niya ay bumalik na si Terence. Pagkatapos ng lahat, kaka-breakfast niya lang kasama sina Shalom, si Yan, at Chop. Silang apat ay wala sa mood na gumawa ng iba, bumalik sila sa kanilang mga silid upang hintayin ang balita ni Terence pagkatapos ng almusal, at sa gayon ay hindi maintindihan ni Quinten kung may kumatok sa pinto. Tumayo si Quinten at binuksan ang pinto, ngunit natigilan siya. Dahil, sa labas ng pinto, may isang estranghero na hindi pa niya nakita. May ilan pang cultivator na nakapasa sa pagsusulit na nananatili sa inn, ngunit kahit na hindi pamilyar si Quinten sa kanila, pamilyar siya sa kanila. Itong taong nasa harapan niya ay halatang hindi taga-inn. At ikaw? Curious na tanong ni Quinten. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili, ako ang makalangit na Silkworm Transformation, ang batang Sectmaster ng Sky Elixir Sect. Nagpakilala si Teresa. 2,867. Dahil sumama si Quinten kay Terence, halatang kaibigan siya ni Terence, kaya hindi nagpahangin si Teresa. Kahit mahina si Quinten, matino pa rin siyang nagsalita. Young Master Miller, hello. Tumalon si Quinten. Hindi pa niya nakita ang pagbabago ng Sky Silkworm dati, ngunit alam niya kung gaano kalakas ang Young Master ng Sky Elixir Sect. Isa siya sa pinakamalakas sa mga sinaunang sekta, tulad ng Hidden House yun ng mga nakatagong bahay. Excuse me, hinahanap mo ako. Siyempre, hindi inisip ni Quinten na ang taong ito ay isang impostor. Ang pagpapanggap bilang Young Master of the Sky Elixir Sect sa sarili nilang teritoryo ay pagpapakamatay. Pumunta ako dito dahil may itatanong ako sa iyo. Pero, hindi mo ba ako iimbitahan? Tanong ni Teresa. Pasensya na po. Pasok po kayo, Young Sectmaster Miller. Mabilis na sinenyasan ni Quinten na pumasok sa silid ang makalangit na Silkworm Transformation. Quinten, I came here to ask you something. Sana sagutin mo ako ng tapat. Ang pagbabagong anyo ng Sky Silkworm ay hindi pinalabas sa harap ng Quinten, ngunit wala itong kahinaan noon. Young Master Miller, itanong mo sa akin kung ano man ang gusto mong malaman. Wala akong itatago sa iyo. Sinabi iyon ni Quinten, ngunit kung ano lamang ang masasabi niya, hindi niya sasabihin ang anumang hindi niya masabi. Sige, sabi niya. Walang pakialam si Teresa kung totoo o hindi ang sinabi ni Quinten, nagtanong lang siya, ano ang relasyon mo ni Terence? Terence. Nagulat si Quinten, anong nangyari sa kanya? Sagutin mo muna ang tanong ko, walang ekspresyon si Teresa, ngunit gumaan ang loob niya. Dahil sinabi iyon ni Quinten, ibig sabihin ay ayos lang si Terence, hindi na niya iyon itatanong kung hindi man. Ako ay tagasunod ni Terence, matapat na sabi ni Quinten. Tapos nakilala mo ang amo mo sa trial. Tumango si Teresa at nagpatuloy. Bahagyang nagulat si Quinten nang marinig ni Teresa ang pagtawag kay Terence ng amo mo. Hindi niya inaasahan na ganito pala kakaibigan ang Young Master. Sa katotohanan, kahit si Teresa ay hindi napagtanto ang pagbabagong ito. Marahil sa kaibuturan niya, naramdaman niya na balang araw, maaari siyang maging hipag ni Quinten, kaya medyo nagbago ang paraan ng pagsasalita niya. Yes, I did.
Si boss ay may mapa ng trial grounds ng Sky Elixir Sect. May mga safe spot na nakamarka dito. Ito ang mapa na ibinigay sa kanya ng Sky Elixir Sect mo. Dapat malaman niyang Master Miller ang tungkol dito, di ba? Narinig ni Quinten mula kay Terence na ang mapa ay ibinigay sa kanya ng Sky Elixir Sect, kaya hindi niya ito itinago, at mayroon din akong kopya ng mapa na ito sa aking mga kamay. Oh, so you guys went to a safe place to meet? Hindi na masyadong inisip ni Teresa ang mapa at nagpatuloy sa pagtatanong. Oo, nagkita tayo sa ligtas na lugar. Tumango si Quinten. Medyo nalito si Teresa ang pagpunta ni Terence sa ligtas na lugar ay dapat nangyari pagkabalik nila mula sa 5 halimaw na bundok. Kung ginawa niya, bakit hindi siya lumabas na may kasamang Quinten? Isang ligtas na lugar. Nasagasaan niyo ba si Natoy? Biglang naisip ni Teresa si Natoy at nagtanong. Natoy, umiiyak ako, pumunta ka para imbestigahan ako, pero kinalimutan mo na ako. Ang tagal kong maalala, pero nagkataon lang. Walang karapatang pantao ang mga supporting character. Natoy, may na-encounter kami. Hindi naman kasi sikreto ang nangyari sa test kahit walang sinabi si Quinten, gagawin ng dalawang iyon mula sa Dark Palace, kaya sinabi ni Quinten ang totoo, plus, magkasalungat na naman si Boss at Natoy. May conflict silang dalawa. And then, naiinip na tanong ni Teresa. Ito ay ganito. Hindi gaanong ipinaliwanag ni Quinten, ngunit ipinaliwanag ang lahat mula sa pananaw ng isang bystander. Naniniwala siya na nakita din ito ng mga disipulo ng Dark Palace. Nakahinga ng maluwag si Teresa matapos marinig na natalo ni Terence si Natoy, ngunit lalo siyang naguluhan. Kung marunong gumamit ng kamao si Natoy, bakit alam din ito ni Terence? At bakit napakalakas ni Terence? After killing mo ba, natalo niya si Natoy? Siyempre, ang higit na nakakalito kay Teresa ay kung si Natoy ay hindi maaaring maging kaaway ni Terence, kung gayon saan napunta si Terence. Bakit hindi siya bumalik na may dalang Quinten? Kung saan nagpunta si Natoy matapos siyang mabaliw, at kung patay na siya o hindi, walang pakialam si Teresa. Anong nangyari pagkatapos noon? Bakit hindi sumama si Terence sa'yo? Patuloy na tanong ni Teresa. At pagkatapos, pumunta ang isa sa mga kaibigan ni Boss sa 5 bundok ng demonyo, at pinuntahan siya ni Boss, ngunit pagkaalis niya, wala nang balita. 18 araw akong naghintay sa isang ligtas na lugar, ngunit hindi bumalik si Boss, kaya umalis ako. Napabuntong hininga si Quinten, nag-aalala. Oo, pero ako ang pangunahing namamahala kay Natoy at sa mga taong may kaugnayan sa kanya. Casual na sabi ni Teresa. Sa totoo lang, kahit na gusto ng Sky Elixir Sect ng listahan ng mga nawawalang tao, hindi nakasalalay sa Young Master ng Sky Silkworm Sect na tanungin sila ng personal. Hindi lang alam ni Quinten. Nang marinig ang sinabi ng Quinten na bumalik si Terence sa 5 bundok, nagulat si Teresa. Bumalik ulit si Terence. Makakaharap ba niya muli ang dragon ng 5 demonyo? Kahit na mapatay agad ni Terence ang Sky Class Mid-Phase Masters, hindi pa rin siya katugma sa dragon ng 5 demonyo. Kahit si Teresa mismo ay hindi katugma ng dragon ng 5 demonyo, lalo pa si Terence. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Teresa ang bahagyang pagkabalisa. Nais niyang sumugod sa hanay ng bundok ng 5 fin sa lalong madaling panahon. Sige, napakahalaga ng impormasyon mo. Gayunpaman, sana ay mailihim mo ang mga itinatanong ko sa iyo ngayon. Isa rin ito sa mga alituntunin ng Sky Elixir Sect. Nakuha ni Teresa ang sagot na gusto niyang malaman, kaya tumayo siya at naghanda na umalis. Hindi problema iyon, tumango si Quinten. Young Sect Master Miller, patawarin mo ako sa pagtatanong, pero mag-oorganisa ba ang iyong Sky Elixir Sect ng rescue team para hanapin ang mga practitioner na hindi nakalabas? We'll see how it goes. I can't promise you anything. Alright, malabong sabi ni Teresa. I have to go. May itatanong pa ako. Sige, hindi ko naiistorbahin pa si Young Master Miller. Please. Sabi ni Quinten. 2,868. Matapos lumabas si Teresa sa silid ni Quinten, hindi na niya kailangan pang mag-imbestiga.
Sa dalawang taong may kaugnayan kay Natoy, ang isa ay patay at ang isa ay walang malay, at ang dalawang tagasunod ng Dark Palace ay walang anumang nalalaman. Kaya, nagpasya siyang dumiretso sa 5 masamang lupain. Pagkatapos bumalik sa courtyard, sinabi ni Teresa sa Charlie at Albert Patriarch ang tungkol sa mga resulta ng kanyang investigasyon, ngunit binanggit lang niya ang koma ni Mugio at hindi binanggit ang sinabi ni Quintan. Kung tutusin, ayaw ni Teresa na galitin ng sekta ng 5 elemento si Terence, kaya hindi siya nagsalita. Kung malalaman nila mamaya, wala na siyang magagawa. Gayunpaman, walang mood si Patriarch Charlie na pag-aralan ito. Hindi siya maaaring personal na pumunta sa Sky Elixir Sect-in para tanungin ang mga cultivator na nakapasa sa pagsubok tulad ng ginawa niya noong makalangit na Silkworm Transformation. Masayang-masaya lang siya nang marinig na muling pupunta si Teresa sa 5 kasamaang Savage Lands. Sa kanyang mga mata, hindi na mahalaga ang buhay ni Teresa, hindi siya kasing halaga ng Natoy. Pinaalalahanan ni Patriarch Albert si Teresa na mag-ingat at manatiling buhay kung hindi tama ang sitwasyon. Bagamat si Teresa ay pumasok sa teleportation formation sa anyo ng makalangit na Silkworm Transformation, agad niyang ibinalik ang kanyang dating kasuotan pagkatapos makarating sa 5 kasamaan na Savage Land. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo sa direksyon ng 5 kabundukan ng kasamaan. Ang landas mula sa pagbuo ng teleportasyon patungo sa 5 hanay ng kabundukan ng kasamaan ay hindi mapanganib. Ito ang landas na tinahak ni Teresa noon, at iyon ang dahilan kung bakit ibinigay niya ang sachet kay Terence. Makalipas ang kalahating araw, matagumpay na nakarating si Teresa sa 5 Evils Mountain Range. Ang 5 hanay ng bundok ng demonyo ay kapareho pa rin ng hanay ng bundok ng 5 demonyo mula sa dati. Gayunpaman, iba na talaga ang mood ni Teresa nang muli siyang pumunta rito. Sa unang pagpunta niya rito, napuno siya ng kaba at pananabik sa mana. Nang umalis siya, napuno siya ng panghihinayang, pag-aatubili, at determinasyon. Sa pangalawang pagkakataon na pumunta siya rito, medyo nasasabik at medyo nag-aalala si Teresa. Sa ngayon, si Teresa ay pareho ang iniisip ni Terence nang bumalik siya sa 5 bundok ng demonyo. Ang tanging lugar na mapupuntahan niya ay ang dragon ng 5 demonyong kuweba, kaya direktang lumipad si Teresa patungo dito. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Teresa ay hindi kalayuan sa Dragon of 5 Evils Cave. Nakita niya talaga ang isang pamilyar na maliit na figure. Ito ay ang espiritong hayop ni Terence, ang Skybolt na baboy. Nang makita ni Skybolt Pig si Teresa, tuwang-tuwa din siyang sumigaw, "Gigi. Little guy, anong ginagawa mo dito?" "Terence, anong mali?" Tumakbo si Teresa at kinuha ang Skybolt na baboy. Umuungol. Narinig ng dragon ng 5 demonyo ang kaguluhan sa labas ng kuweba at lumabas. Nang makita niyang dumating na muli si Teresa, natigilan siya at nagulat na sinabi, "Little girl, why are you here?" Nang marinig ang dragon ng 5 kasamaan na nagsasalita, nagulat din si Teresa. Gayunpaman, alam din niya na maraming mga espiritual na hayop ang maaaring magsalita pagkatapos maabot ang ranggo sa langit, kaya hindi karaniwan para sa dragon ng 5 kasamaan na magsalita. Kanina lang hindi nagsasalita ang Dragon of 5 Evils, pero nagsalita na ito ngayon, na ikinagulat ni Teresa. Pwede ka bang magsalita? Sabi mo nandito siya. Andito si Terence kanina. Matalino si Teresa at napansin niya ang salitang, din, sa mga salita ng Dragon of 5 Evils. Mukhang kanina pa si Terence dito. Hindi ko alam kung Terence ang tawag niya o hindi, pero nandito siya. Ang dragon ng 5 demonyo ay nagalit kay Teresa at gustong makipaglaro sa kanya. Arg! Nasaan na siya? Tuwang-tuwa si Teresa at mabilis na nagtanong. Siya! Gusto mo bang malaman? Pinaikit ng dragon ng 5 demonyo ang kanyang mga mata at tumingin kay Teresa. Oo, pwede mo bang sabihin sa akin? Tumango si Teresa at nagtanong. Siyempre, pwede rin kitang ihatid dyan. Sabi ng dragon ng 5 demonyo. Salamat. Si Teresa ay masyadong nakatutok sa pagliligtas kay Terence at hindi niya napansin ang masamang intensyon ng dragon, ngunit napansin ng baboy.
Hindi ba't pareho ito sa sinabi ng dragon kay Terence? GG. Hindi. Sumigaw sa gulat ang Skybolt Pig at sinubukang pigilan si Teresa, ngunit halatang wala itong silbi. Ang dragon ng 5 kasamaan ay tumakbo sa napakabilis na bilis at sinunggaban si Teresa, at ang baboy ay nahuli din sa mga bisig ni Teresa. Ah! Ah! Sumigaw si Teresa, ngunit huli na ang lahat. Itinaas ng dragon ng 5 demonyo ang mga kuko nito at itinapon ang Teresa at Skybolt na baboy sa bangin. As you wish. Hateful human cultivators, go to hell. Matapos gawin ang lahat ng ito, ang dragon ng 5 kasamaan ay malayang bumalik sa kanyang kuweba. Kinamumuhian nito ang mga taong tulad nina Teresa at Terence hanggang sa kaibuturan. Maaaring makuha nito ang orihinal na enerhiya ng 5 kasamaan at itinaas ang paglilinang nito, ngunit naantala ito ng mga taong magsasaka na ito. Sa simula, ang isang malaking bilang ng mga Earth rank at mas mataas na mga magsasaka ng tao ay lumitaw sa 5 kasamaan na Savage Land. Ang dragon ng 5 kasamaan ay galit na galit at inutusan ang mga kalapit na espiritong hayop na patayin ang mga taong magsasaka. Gayunpaman, ang talino ng Dragon of 5 Evils ay hindi mababa. Dapat may demonyo sa likod ng lahat. Sa lahat ng mga taon na ito, bagamat may mga taong nagsasaka na pumasok sa 5 kasamaan na Savage Lands, nagpadala lamang sila ng ilang ginto at mystic cultivator dito. Hindi sila nang ahas na salungatin ang prinsipyong ito, kaya walang masyadong salungatan sa pagitan ng mga magsasaka ng tao at ng mga espiritong hayop sa 5 kasamaang Savage Lands. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, napakaraming matataas na antas na magsasaka ang lumitaw na kakaiba, at mayroon pang ang ilang mga Sky-class cultivator. Nagalit ito sa dragon ng 5 kasamaan, ngunit kasabay nito, medyo natarante rin ito. Hindi ito naniniwala na ang Sky Elixir Sect ay biglang gagawa ng isang bagay na katangahan upang hanapin ang kanilang sariling kamatayan. Bigla nitong naisip, malapit na ang oras para mailabas ang orihinal na enerhiya ng 5 kasamaan. May kinalaman kaya ito dito? Hindi alintana kung ito ay may kaugnayan o hindi, ang dragon ng 5 kasamaan ay mabilis na bumalik sa kuweba. Gaya ng inaasahan, natuklasan nito na mayroong isang taong nagsasaka dito na gumagamit ng panlabas na puwersa upang pasiglahin ang pinagmula ng kapangyarihan ng 5 kasamaan. Mukhang tama ang hula nito. Nahulog ito sa panlilinlang ng taong magsasaka na akitin ng tigre palabas ng bundok. Ito rin ang dahilan kung bakit maagang bumalik ang dragon ng 5 kasamaan. Gayunpaman, ito ay isang hakbang pa rin huli at hindi nakuha ang pinagmulan ng kapangyarihan ng 5 kasamaan. Nagulat si Teresa, ngunit agad niyang napagtanto na si Terence ay malamang na itinapon sa bangin ng dragon ng 5 kasamaan, at siya ay ginampanan ng dragon ng 5 kasamaan. Gayunpaman, walang magawa si Teresa. Sa kabutihang palad, hindi siya sinaktan ng Dragon of 5 Evil sa pagkakataong ito. Itinapon lang niya ito sa bangin. Mabilis na na-activate ni Teresa ang kanyang cultivation method at ginamit ang kanyang tunay na chi para protektahan ang kanyang sarili. Mabilis niyang sinabi kay Skybolt na baboy, munting baboy, kamusta ka? Magkakaroon ka ba ng problema sa pagkahulog? GG. Umiling si Skybolt Pig, nagpapahiwatig na ayos lang. Hindi maganda ang pakiramdam ni Terence nang makitang nakatulog si Kitty, ngunit wala siyang maisip na paraan para makaalis sa sitwasyong ito. Habang siya ay nag-aalala, naramdaman niya ang isang bulk zone ng hangin mula sa kalangitan. Ito ay may nakahalong chi. 2,869. Nagulat si Terence, isa ba itong makapangyarihang spirit beast? Mabilis siyang tumangala sa langit, ngunit nakita niya ang isang dilaw na figure na nahulog sa napakabilis na bilis. Teresa. Hindi malay ni Terence ang Teresa. Maliban sa Teresa, ang iba ay bihirang bumalik sa 5 bundok ng Fins, at kahit na bumalik sila, hindi sila tatalon sa bangin ng walang dahilan. Natakot si Terence na baka masira ito ni Teresa, kaya tumayo siya at tumingin sa direksyon kung saan nahuhulog si Teresa. Tumalon siya at hinawakan si Teresa sa kanyang mga braso. Sure enough, may naramdaman siyang pamilyar na aura. Ito ay Teresa at Skybolt na baboy. Si Terence ay parehong nagulat at natuwa.
Bumalik siya sa lupa at niyakap si Teresa, gusto siyang halikan. Nakakakita ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa kahit sino ay magre-react tulad ni Terence. Ikaw. Hindi mo pa rin ako pinapababa. Masaya si Teresa na hindi nahulog si Terence sa lupa, ngunit si Terence ay nasa lupa na, at karge-karge pa rin siya nito. Nakaramdam siya ng hiya. Gusto niyang makita si Terence, ngunit isa pa rin siyang walang asawa. Paano siya naging kalmado? Hehe, parang hindi tayo magkayakap kanina. Nakangiting sabi ni Terence. Sisipain kita. Nagpunta ako sa iyo dahil sa kabaitan, at sinasamantala mo ako. Pinandilatan ni Teresa si Terence. Haha. Tumawa si Terence at pinatong si Teresa sa lupa, bakit ka bumalik? Ibinaba ni Terence si Teresa, at sa ilang kadahilanan, hindi niya kayang makipaghiwalay sa kanya. Ang init sa kanyang mga bisig ay nag-atubiling makipaghiwalay sa kanya. She couldn't help but say, I told you to release it, kaya bitawan mo. Hindi pa ako handa, at muntik na akong mahulog. How could you tell me in advance? Hindi nakaimik si Terence. Inilagay niya siya nang hindi sinasadya. Natatakot lang akong sipin mo ako. Sky class late face pick ka. Hindi ko nakitang ganoon katapat noon. Nagpout si Teresa at sinabing, wala ako dito para sa iyo, nandito ako sa kahilingan ng isang tao na hanapin si Natoy. Nakita mo ba siya? Natural, hindi aaminin ni Teresa na narito siya para kay Terence, at dahil narito siya, hindi niya kayang iwan na lang mag-isa si Natoy. Gusto niyang tanungin si Terence kung saan nagpunta si Natoy, baka alam ni Terence. Oh, hinahanap mo si Natoy. Nagulat si Terence, hindi niya akalain na darating si Teresa para hanapin si Natoy. What for? Ang araw-araw at araw-araw na sekta ay nakikipag-usap sa aming sekta, kaya pinapunta nila ako dito upang hanapin siya. Alam mo, kaming mga buhong na magsasaka ay walang karapatang pantao. Kung kami ay umaasa sa kanilang sekta, kailangan naming magtrabaho para sa kanila. Nagkibit balikat si Teresa. Si Terence, sa kabilang banda, ay halatang nagulat. Nahulaan niya na si Teresa ay isang mahalagang tao sa sekta ng 5 elemento, at dahil narito siya para tumanggap ng mana, dapat ay katulad siya ni Tagenlong, bakit nila siya pinapunta dito para hanapin si Natoy. Hindi ba siya natakot na malagay siya sa panganib? Natarante si Terence. Kung gayon, ano ang mangyayari kung hindi natin ito mahanap? Kung hindi mo ito mahanap, hindi mo ito mahahanap. Sabi ni Teresa matapos mag-alinlangan sandali. Hehe. Naunawaan kaagad ni Terence nandito si Teresa para hanapin siya, at si Natoy ay isang dahilan lamang. Buti na lang nahanap niya siya, pero kung hindi niya mahanap, hindi niya ito mahahanap. Gayunpaman, napahiya si Teresa na sabihin ito ng malakas. Kung hindi, bakit siya tatalon sa bangin kasama ang skyboat na baboy? Anong tinatawa-tawa mo? Sisipain kita. Pulang-pula ang mukha ni Teresa dahil sa panunokso ni Terence, at huminga siya, nahihiya. Hehe. Wala lang. I'm just happy to see that you've come to save me. Sabi ni Terence. Hindi, dadaan lang ako. Nagkunwari si Teresa na walang pakialam at sinabing, huwag kang masyadong mag-isip, nandito lang ako para tingnan kung nahulog din si Natoy sa bangin. Hindi, baliw siya. Binugbog ko siya. Matapat na sabi ni Terence. Ayaw niyang itago ito kay Teresa. Alam ko, ang sagot ni Teresa ay lampas sa inaasahan ni Terence. Alam mo, paano mo nalaman? Napakurap si Terence. Natural, narinig ko ito mula sa isang taong naglabas nito. Mukhang medyo mahirap hanapin siya, sabi ni Teresa. Oo. Tumango si Terence, biglang naalala ang bagay na Kitty. Tama, huwag muna nating pag-usapan ang tungkol kay Natoy sa ngayon. Ang katawan ng kaibigan ko ay sinalakay ng 5 kasamaan chi, mayroon ka bang paraan para maalis ito? Matagal nang nakita ni Teresa si Kitty, at ito ang dahilan kung bakit hindi siya naging malumanay kay Terence gaya ng dati. Kung si Kitty ay isang tiya o mukhang dragon ng 5 kasamaan, syempre, hindi magagalit si Teresa, ngunit si Kitty ay isang magandang babae, at si Teresa ay nagsisimula ng menas.
Hindi, ang mga magsasaka na sinalakay ng Chi ng 5 kasamaan sa loob ng higit sa 20 araw ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Sa puntong ito, nanlaki ang mga mata ni Teresa habang hindi makapaniwalang tumingin kay Terence, puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Ayos ka lang talaga. Ako. Ngumiti ng mapait si Terence. Hindi niya akalain na magiging ganoon kabilas ang reaksyon ni Teresa. Agad niyang naisip ang pinakamahalagang tanong. 5 attributes ka rin naman, di ba? Pinandilatan ni Teresa si Terence, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit sa pagsisinungaling, mayroon ka ring void attribute sa iyong katawan, tama? Pupunta ka sa Dragon of Five Evils' cave dahil gusto mong matanggap ang mana ng kapangyarihan ng pinagmulan, tama? Pinandilatan ni Teresa si Terence, ang kanyang puso ay kumikirot na parang hinihiwa. Hindi niya nakitang lumabas siya, gaano siya nag-alala. Ang layunin niya sa pagpunta rito ay upang tanggapin ang mana ng pinagmulang enerhiya, ngunit talagang inilihim niya ito kay Teresa. Ito ang nagparamdam kay Teresa na siya ay talagang tanga. Para lang siyang tanga na ginamit ng iba. Oo, si Terence ang paboritong disipulo ni Boss Bale, paanong hindi niya malalaman na ang isang tao ay makakatanggap ng legacy ng origin energy dito. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan ni Teresa. Si Boss Bale ay nakatuon sa alchemy at walang oras upang pag-aralan ang mana. Hindi talaga alam ni Terence kung paano ipapaliwanag o sasagutin ang lahat ng mga tanong na ito, ngunit hindi niya sinasadyang magsinungaling sa kanya. Teresa, maniwala ka man o hindi, ang layunin ko sa pagpunta dito ay hindi upang tanggapin ang mana. Hindi ko alam na kaya kung tanggapin ang mana ng pinagmulang enerhiya dito. Pumunta ako dito dahil dinala ako ng baboy dito, at wala akong ibang naisip. Ang mga virtual na katangian sa aking katawan ay naging tunay na mga katangian. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Bagamat ayaw itong pakawalan ni Teresa, hindi niya alam kung bakit, ngunit naniwala siya sa kanyang puso. 2,870. Dagdag pa, walang anumang bagay si Terence na maaaring mag-activate ng kapangyarihan ng 5 kasamaan. Hindi naman niya alam na pupunta siya rito para tanggapin ang mana at pumunta rito para mangisda sa magulong tubig, hindi ba? Hindi yun makatotohanan. Sa personalidad ni Patriarch Charlie, baka hindi man lang niya sabihin kay Patriarch Albert bago niya ito ginawa, lalo na si Boss Bale. Sa isiping iyon, nagpout si Teresa at tumalikod kay Terence. Sige, let's say I stole your chance to inherit the legacy. I'll compensate you, okay. Walang magawang sabi ni Terence. How are you going to compensate? Bigyan mo ako ng attribute sa katawan mo. Pinandilatan ni Teresa si Terence. Narinig ko na ang mga tagapagmana ay maaaring maglipat ng mga katangian sa pamamagitan ng dual cultivation. Sabi ni Terence na may kalahating ngiti habang nakatingin sa mga kurba sa katawan ni Teresa. Dual cultivation, my ass. You're not an inheritor, you're just a cultivator with 5 attributes. There's a fundamental difference between you and a real inheritor. Kahit na dual cultivate ako sa iyo, hindi ko maipapasa ang mga katangian. Ang iyong mga iniisip ay madumi at komplikado. Kinagat ni Teresa ang kanyang mga labi. F***K, I was just casually saying, paano ko malalaman? Mapait na ngumiti si Terence. Forget it. I'll forgive you this time alang-alang sa past friendship natin. Hindi mo kailangang magpasalamat ng sobra, pagmamalaki ni Teresa. Sige, pero, paano siya? Iniisip pa rin ni Terence si Kitty. I already said that there's no other way. Bakit may 20-day rule para sa trial? Ito ang dahilan. Teresa looked at Kitty, his face expressionless. Who is she to you? Mga kalaro sa pagkabata. Sabi ni Terence. Childhood sweethearts. Kumunat ang noo ni Teresa. I guess so. Hindi ito itinago ni Terence at tumango. Kung gayon hindi siya maliligtas. Umiling si Teresa. AI. Napabuntong hininga si Terence. Alam na alam ni Teresa ang 5 kasamaang Savage Land na kung sasabihin niyang walang paraan, malamang na walang paraan. Tumingin si Terence kay Kitty, natulala.
Hindi niya akalain na mauuwi sa life and death situation ang kanilang muling pagsasama. Nagsimulang magsisi si Terence, nagsisi siya kung gaano siya naging malamig kay Kitty sa huling 2 beses na nagkita sila, at kung paano niya hindi ito maalagaan. Kung talagang namatay si Kitty, paano niya haharapin muli ang kanyang amo? Hindi napigilan ni Terence na mapaluha sa sakit nang maisip niya kung paano ito ang huling beses na makikita niya ang 7. Ang isang lalaki ay hindi dapat umiyak ng ganoon kadali, lalo na noong siya ay isang practitioner. Ngunit sa pagkakataong ito, talagang umiyak si Terence. Wala siyang magawa habang pinagmamasdan ang buhay ng kanyang childhood friend na unti-unting nawawala. Hindi inakala ni Teresa na iiyak si Terence, ngunit ang 5 kasamaan na si Chi ay talagang hindi malulutas. Kung hindi, ang Sky Elixir sect ay hindi magtakda ng gayong paghihigpit sa pagsubok. Kahit ang Young Master of the Sky Elixir sect ay walang magawa tungkol dito. Ngunit, ang makitang malungkot si Terence ay hindi rin naging maganda ang kanyang kalooban. Medyo hindi pa rin siya komportable sa pagbabalik ni Terence sa mga bundok para iligtas si Kitty, ngunit wala na iyon ngayon. Alam ni Teresa kung sino siya, at malamang na hindi siya may kinalaman kay Terence. Kaya naman, nag-isip ng malalim si Teresa, nag-iisip ng paraan para matulungan si Terence na makita kung maaalis niya ang 5 kasamaang Chi sa Kitty. Hoy, huwag kang umiyak, nakaisip ako ng paraan, dapat gumana ito. May naisip si Teresa kung mahahanap nila siya, dapat malutas ang Chi ni Kitty sa 5 kasamaan. Ano ito? Tanong ni Terence, nagulat. Ang kondisyon ay kailangan muna nating hanapin si Natoy, at kailangan niyang maging handa na gawin iyon. Sabi ni Teresa matapos mag-alinlangan sandali. Natoy. Kumurap si Terence, ngunit naunawaan niya kaagad ang ibig sabihin ng Teresa. The Wasp Engravings Arts. Tama, ito ang Wasp Engravings Arts. Ang Chi ng 5 kasamaan ay isa ring uri ng Chi, kaya dapat ma-absorb ito ni Natoy. Hindi ko lang alam kung spiritual o physical practitioner siya, ngunit kung espiritual siya, mawawala ang lahat ng kanyang stamina at Chi. Sabi ni Teresa. Siya ay isang physical na master, dapat ay maayos siya. Tumingin si Terence kay Teresa nang may pasasalamat. Bakit hindi niya naisip iyon? Hindi ba ang ultimate skill ni Natoy ay sumisipsip ng Chi? Kung gayon, maaari itong maging posible. Tumango si Teresa. Teresa, maraming salamat. Tuwang-tuwa si Terence na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ayos lang, salamat, pero dapat mag-isip ka ng paraan para matulungan ka ni Natoy kahit mahanap mo siya, baka hindi ka niya matulungan. Hindi gustong mapahina ni Teresa ang mood, ngunit magkaaway sina Terence at Natoy, walang paraan na tutulungan siya ni Natoy. Sumimangot si Terence, ngunit kailangan niyang aminin na ang sinabi ni Teresa ay totoo. Oo, bakit siya tutulungan ni Natoy? At saka, he's in a state of madness at walang malay. How are you going to get him to help you? Tanong ni Teresa. Tama. Lumiwanag ang mga mata ni Terence dahil baliw si Natoy, magagamit niya iyon para humingi ng tulong. Higit sa lahat, hiwalay na lang sila sa kani-kanilang paraan at bibitawan muna ang The Grudge sa ngayon. Anong ibig mong sabihin sa tama? Natigilan si Teresa. I have some confidence that I can get him to help me. Umakyat muna tayo. Agad na isinagawa ni Terence ang ideya. Tumango si Teresa. Kung gayon, bakit hindi mo hinuhubad ang iyong mga damit? Nakita ni Terence na hindi gumagalaw si Teresa at hindi niya maiwasang magtanong. Tanggalin mo ulo mo. Nakagapos yan sa dibdib ko. Sisipain kita. Tumalikod ka. Galit na sabi ni Teresa. Hindi ba pwedeng lumingon ka na lang? Mapait na ngumiti si Terence. Paano magiging pareho iyon? Kung lumingon ako, hindi ka pa rin ba tumitingin sa akin mula sa likuran? Galit na sabi ni Teresa. Hehe, kahit lumingon ako, hindi mo alam kung gusto kong sumilip, di ba? Nakangiting sabi ni Terence. Ang lakas ng loob mo. Ayaw mo na ba ng armas mo? Naikuyom ni Teresa ang kanyang kamao. Sige, panalo ka. Lumingon si Terence.
Mabilis na tinanggal ni Teresa ang chest band at inayos ang kanyang kwelyo bago ibinigay ang dilaw na seda kay Terence. Hindi niya inaasahan na mahuhulog muli si Terence sa bangin, kaya hindi siya naghanda ng anumang lubad. Eto na. Inabot ni Teresa ang seda kay Terence. Si Terence, sa kabilang banda, ay pamilyar sa proseso. Bagamat may dagdag na kitty sa pagkakataong ito, mayroon siyang maliit na katawan at hindi gaanong tumitimbang. Inayos muna siya ni Terence sa kanyang katawan bago ipinasa ang lubad kay Teresa, na itinali si Huang Shuo sa kanyang sarili at sinabing, tapos ka na ba? Pwede na ba tayong magsimula? Walang problema, basta may sapat kang lakas. Sabi ni Terence sabay tango. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.